ang mga sundalo ng American 12th Infantry Regiment at ang German 275th Infantry Division ay nagsagupaan sa kagubatan ng Hartgen sa may timog kanluran ng bayan ng Ican at Germany. Sa kasagsagan ng pinakamahabang bakbakan ng Siegfried Line Campaign, ito ay isa pang madugong araw. Ang tropa ng Allied Forces ay pinapasok ang Siegfried Line, isang kota sa may German border. Ang mga German na kinakaharap ang mga lumulusob na Allied Forces ay bigay todong pinoprotektahan ang kanilang posisyon. Ang bakbakan na ito ay nangyari sa kagubatan ng Hartgen at tumagal ng 89 na araw dahil sa mahigpit na depensa ng mga German. Ang kagubatan ng Hartgen na may lawak na 54 na kwadradong milya ay tadtad ng mga sementadong bunker, barbed wire, mga patibong at minefields. Dagdagan pa ng mga niebe at putik kung saan mas mahirap makita ang mga patibong na ito. Mas pinalala pa dahil sa mga nagbabantay sa kagubatan na napakaraming sundalong German. Ang lawak at kakapalan ng gubat ay mas lalong nagbigay ng problema sa kakayahan ng mga Amerikanong sundalo na gamitin ang kanilang hukbong himpapawid. Kaya walang nagawa ang mga Allied Forces kundi gamitin ang kanilang direct infantry assault laban sa mga dumidepensang mga German. Dahil walang gustong sumuko at magpatalo sa dalawang grupo, libu-libong buhay ang nasawi sa bakbakan. Isa sa mga nasawi ay si Lieutenant Friedrich Lingfield, isang German officer na namatay habang sinusubukang sagipin ang buhay ng kalabang sundalo. Pero bago ang lahat, ay huwag kaligtaan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang bell notification para maging updated sa aking mga bagong video na i-upload. Maaari din kayong mag-follow sa aking Facebook, Instagram, Twitter at TikTok account. Tara na at ating tunghayan ang paksa sa videong ito. Si Lieutenant Friedrich Lingfield ay ang commander ng 2nd Company ng 275th Infantry Division. Sila ang direktang kabakbakan ng 12th Infantry Regiment. Ang pangunahing target ng bakbakan ay ang maliit na kubo malapit sa kalsada sa may kagubatan. Ang sagupaan para makuha ang kubo ay inabot ng ilang linggo. Sa kabila ng pagiging maliit at luma ng kubong ito, nagiging magandang kublihan naman ito sa mga nagdedepensang German at mula dito ay kitang-kita ang posisyon ng mga lumulusob na kalaban. Hindi basta-basta pwedeng pasukin ang kinaroroonan ng kubong ito dahil sa mga nakapalibot na minefield sa lugar malapit doon sa kubo. Bago mag-November 12, ang kubo ay ilang beses na papalit-palit ng nagdedepensa. Maraming buhay ang nasawi sa kanilang mga pagtangka na makuha at mabawi ang kalupaan. Ang mga sundalo ay sobrang nagdusa, napagod at nagtiis sa malalang kondisyon ng maputik na taguan at merong lamang kakaunting pagkain at tubig. Ang iba ay sobrang nanghihina na. Ang iba naman ay nakakaranas ng sobrang nerbiyos. Sinugod ng mga Amerikanong sundalo ang kubo hanggang sa maagaw nila ito sa mga Germans. Pero sandali lang ay agad namang gumanti ng pagsalakay ang mga German para mabawi ang kubo. Naniniwala sila na ang mga Amerikano ay hindi handa sa biglaan nilang pagganti at tama nga sila. Nahuling walang kamalay-malay ang mga Amerikanong sundalo kaya't nagsiktakbuhan ng umatras. Ang buong pwersa na humahawak sa kubo ay hindi nagdalawang isip na tumakbo. Ang isang Amerikanong sundalo ay tumakbo direkta doon sa may minefield at nasabugan nga ito. Nagising siyang natagpuan ang sariling maraming malalim at malalang mga sugat. Unti-unting nauubusan ng dugo, tumawag siya ng saklolo. Sa gitna ng mga bakbakan, ang mga sundalo ay minsang nagiging maaawain sa kanilang mga kalaban. Sa kalagayang ito ay napakahirap ng sitwasyon para sa Amerikanong sundalo na nasabugan sa minefield. Nang marinig ni Lieutenant Lingfield ang nagsusimigaw na paghingi ng saklolo ng kaawa-awang sundalo, ay inutusan niya ang kanyang machine gunner na nagdedepensa na huwag paputukan ang mga kalaban. Iyon ay para magkaroon ng pagkakataon ang mga sundalong Amerikano para iligtas at tulungan ang kanilang nasugatang kasamahan. Ilang minuto ang lumipas at napansin niyang mukhang walang darating para iligtas ito. Napag-isipan ni Lingfield na siya na mismo ang magliligtas sa nasugatang Amerikano. Inabandona ng mga kasamahan
dahil sa pag-aakalang siya ay napatay habang sila ay tumatakbo palayo sa kubo. Unti-unti at maingat na lumapit si Langfield papunta sa Amerikano kasama ang medical team sa kanyang likuran. Ang kanilang tinatahak ay puno ng mga anti-tank mines. Pero kampante si Langfield dahil kabisado niya ito at ang kanyang unit mismo ang naglagay ng mga anti-tank mines doon. Ang kanyang problema ay ang anti-personnel mines na ibang unit naman ang naglagay. Ilang hakbang pa lang sa minefield ay nakaapak siya ng landmine. Lubhang nasugatan siya at humandusay sa putikan. Ang kasama niyang medical team ay agad siyang sinaklolohan at dinala sa command post. Dahil sa pagkakaroon ng malubhang internal injuries, hindi nagtagal ng araw ding iyon, si Lieutenant Langfield ay binawian ng buhay. Ang kalagayan ng sundalong Amerikano ay hindi naman matukoy. Si Lieutenant Langfield ay inilibing kasama ang kanyang 28,000 mga kasamahan sa war cemetery sa bungad ng kabundukan kung saan siya namatay habang sinusubukang iligtas ang buhay ng kalabang sundalo. Ang kanyang kalabang mga veterano ng 22 US Infantry ay nagpagawa ng monumento para parangalan ang kanyang mabuting gawa. Isang parte ng nakasulat doon ay nagsasabi na walang sinuman ang may higit na pagmamahal kundi ang siyang ibinuwis ang sariling buhay para sa kanyang kalaban. Ang ginawa ni Langfield na ito ay isang maliwanag na katunayan na meron man tayong kanya-kanyang ipinaglalaban at paniniwala, gaano man tayo kasama sa mata ng ating mga kaaway, ay hindi maipagkakaila na tayo ay mga tao lamang na may pakiramdam, may konsensya at nagmamahal kahit pa sa ating mga kaaway. Nagustuhan niyo ba ang ating tinalakay sa bidyong ito? Kung oo, ay huwag kalimutan na i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa aking YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aking mga social media accounts. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!